ang mga ilan sa mga issue. Una po, si Pastor Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy. Sino po ba siya? Alam nyo, ang Senado, hindi po yan korte. Hindi po kami ang naatasan ng Republika para magsabi kung sino po ang may kasalanan at walang kasalanan. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay hindi pa napapatunayan ng korte na nagkasala. Kaya sana po, ang pakiusap ko po sa ating mga kababayan na wag po tayong maghusga. Wag po tayong maging hukom. Wag po tayong magpanggap na tayo'y mga hukom. Sapagkat malinaw naman po sa lahat ang nangyari kay Pastor. Si Pastor ang pinakamatalik na kaibigan ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang nagtanggol sa mga Duterte. Ang nag-iisang tumayo para sa mga Duterte. Binibilian ng pera, ng salapi, ng kayamanan, pero hindi po niya tinalikuran si Rodrigo Roa Duterte. Ano po ba ang gusto kong sabihin? Dito po, sa mundo natin, ano man, maging politika yan o anong nasang ka man, importante ang pagkakaibigan ng dalawang tao. Sapagkat sa pagkakaibigan, diyan po tinatayo ang mga tunay at na adhikain. Iisa po ang adhikain ni Pastor Apollo Kibuloy at ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa ngayon po, parehas po silang nangungulungan. Ganyan po silang dalawang magkaibigan. Sila po yung parang Batman and Robin. Kaya sana po, bigyan niyo po ng puwang sa puso po ninyo. Kung ano po yung nakita nyong nangyari sa ating dating Pangulo, ganyan din po ang nangyari kay Pastor Kibuloy. Kaya sana po, namnamin niyo po ang katotohanan. Kasi may katotohanan, mga kababayan eh. Yung katotohanan, dun lang po lagi natin titingnan. Kaya sana po, wag pong mawala sa inyong balota, Pastor Apollo Kibuloy. Total, nabanggit ko po yung magkakaibigan. Alam nyo, papunta dito, may kumausap sa akin. Sabi niya, Ilocano ka, taga Nueva Ecija ka, taga Pangasinan ka, mga Padilla, taga Pangasinan. Bakit iniwan mo si Marcos? Sabi ko, ako? Iniwan ko si Marcos? Ako ang unang-unang nakipaglaban para kay Lakay, Apo Lakay. Nung ayaw ilibing si Apo Lakay, ako yung tumitindig, ipaglaban kung paano maililibing si Apo Lakay. Kasama si Rodrigo Roa Duterte, ating Pangulo. Ipinaglaban namin na mailibing si Apo Lakay. Hindi ko iniwan. Sino nagsabi sa'yo iniwan? Bakit ka nasa PDP laban? Sapagkat ang PDP laban, nung panahon ng 22 election, ang usapan, continuity. Ipagpapatuloy ang mga ginawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun po ang usapan. Pero hindi po yun nangyari. Pero sinong nakakaalala sa usapan na yun? Si Jaime Marcos. Alam ni Jaime Marcos kung ano yung usapan. Kaya sana po, mga kababayan, bago nyo ako batuhan na iniwan ko si Apo Lakay, magtinginan tayo ng resibo. Yung mga panahon na nagtatago kayo, ako na noon, nilalabas ko leeg ko, pinaglalaban kong mailibing si Apo Lakay. Kaya wag nyo ako sasabihan na ako ay nang iwan dahil hindi ako marunong mang-iwan. Doon lang tayo sa adhikain. Meron tayong adhikain, ang gusto natin tunay na pagbabago. Kaya sana po, yung mga nagkakalak din ng chismis na hindi ini-endorso ng ating pangalawang Pangulo, yung Duterte, dahil hiwa-hiwalay daw kami.
Si BP nasa Maynila, nagkakampanya, kami umiikot. Paano namin hindi gagawin yun? Sa panahon ng kampanyahan, kinulong nyo si Rodrigo Roa Duterte. Lahat kami napunta ng dahig. Umuwi kami, kalahati na ng eleksyon, kalahati na ng kampanya. Wala na kaming oras. Kaya kailangan namin maghiwa-hiwalay ng pagkampanya dahil ang laki ng Pilipinas, lahat kami dapat maramdaman kami ng Pilipino. Kaya po kami hiwa-hiwalay, hindi po kami nag-aaway. Malinaw naman po sa video, nakita ninyo, na ini-endorso ng ating pangalawang Pangulo ang Duterte. Kaya sana po tigilan na nung mga, hindi ko maintindihan sa Pilipinas, hindi na natapos ang maduming politika, laging nandyan. Kaya sana po, mga kababayan, bigyan nyo ng puwang kami. Kasi lugi po kami. Kalagitnaan ng kampanyahan, pinutol lang aming ulo. Ikinulong yung aming chairman. Kaya sana po, katulad po ng ginagawa ng mga taga-Pangasinan ngayon, kahit na mag-aalauna na, nagtitiis pong makinig sa amin. Duterte! Duterte! Alam nyo, meron pa hong ibang kandidato, ha? Sino pa po ba hindi ko nabanggit? Si? Idol! Alam nyo, sa amin ho, meron nung nag-iisa dito na alam naman natin na siya lang ang nagdala ng gobyerno sa tao. Inilapit ang gobyerno sa tao. At yaan po si Senator Bongo. Hindi ko na sa kailangan ikampanya sa inyo dahil number 1 na siya. Dahil alam nyo naman na kung merong taong talagang nagtrabaho, nagmalasakit, at nagbigay ng buhay niya sa inyo, ay yaan po si Senator Bongo. Huwag niyo pong kalimutan. Alam ko, number 1 na eh. Hindi na natin kailangan itulak pa yun. Eto, sabi nila, si Senator Bato daw, talagang minsan itong mga komunista, hirap din kausap talaga eh. Ang sabi nila, si Senator Bato daw ay traidor. Paano naging traidor? Baka maka-China yan. Paano naging maka-China? Simulat sa pool, ang nangahunting sa mga komunista sa Pilipinas, si Senator Bato. Ito pong taong ito, pinakamatapang na tao na po ito. Maniwala po kayo sa akin. At hindi po ito kailanman kakampi sa kaaway ng Pilipinas. Sapagkat ito ang tagapagtanggol natin, si Senator Bato. Kaya sa mga nagpapakalat na pro-China, si Senator Bato, nagkakamali po kayo. Hindi po kami kailanman nagiging pro-China. Kami po ay pro-Pilipino. Kasi po, ang sitwasyon natin dito sa Pilipinas, konti lang ang nakakaalam ng totoo. Ako po mismo, dito ako tumaan sa Sual. West Philippines yan. Alam niyo naman lahat, nagpunta ako dyan. Nakausap ko pa yung mga mangingisda dyan. Nung panahon ni Digong, nakakapangisda ho dyan. Ngayong panahon na to, hindi na. So, paano sabihin na lang naging pro-China? Marunong lang ho tayong makipag-usap. Marunong tayong makipag-dialogo sapagkat meron pa ho tayong tinatawag na diplomatic relationship sa China. Hindi pa po napuputol yun. Kaya hanggat meron pong diplomatic relationship tayo, hindi po dapat tumitigil ang pakikipag-usap sa kanila. Dahil sa totoo lang po, sa kasaysayan ng gera, wala namang natatalo dyan, kundi mahirap lang. Yung mga mayayaman, mag-aalisan lang yan. Iiwan tayo lahat dito. Di man ako aalis, pagtatanggol ko kayo. Lalaban ako, si Andres Bonifacio ko eh. Kaya tandaan nyo, ang mga pinuno nyo hindi dapat naghahanap ng gulo. Kasi ang unang mapapahamak ay yung mga mahihirap. Tandaan po ninyo, Senator Bato de la Rosa. Huwag niyo pong kalimutan yan. Sino pa?
Kanina, hindi yata dumating si Atty. Vic eh. Dumating. Pero pinaliwanag ni Giselle kung sino siya. Alam nyo, si Atty. Vic, ayos tol. Konti na lang tunak. Picture taking na tayo. Kailangan kong magnitin to eh. O kita mo naman yung bata, tingnan mo, pahawak, ganitong oras, picturean nyo nga, bandera ng Pilipinas. Ayos, sir! Atty. Vic, si Atty. Vic ho, yan ho ay abogado na nasa gobyerno. Kung sino ba ang makakapagbigay ng proteksyon sa inyo? Yung mga taong alam ang sistemang bulok sa gobyerno. Nakita na po yan ni Atty. Vic. Kapag kaya po ay naging senador, sigurado po ako lahat ng magiging panukala niyan ay laban sa korupsyon at panluloko sa bayan. Kaya sana po, huwag niyo pong kalimutan, Atty. Vic Rodriguez. Okay na lahat, 10. O bilang panghuli, bago tayo magpicturan, 12 na. Bilib naman ako sa inyo, hindi pa kayo kumakain, nandito pa rin kayo. Kaya ang pwede ko na lang gawin talaga, magpa-picture. Kung sino yung mga gusto mag-uwi sa akin, din uwi nyo na ako. Total, taga Pangasinan naman din ako. Alam nyo ho, nagpunta ho ako dito. Siyempre po, nagpapasalamat po ako sa aming chairman, Rodrigo Roa Duterte. At sa atin pong kaibigan, Atty. Lambino. At ako po'y dinala po nyo dito. Idol po natin ito. Ito ho yung dapat maging senador sapagkat attorney siya. Alam niya ang batas. Higit sa lahat, magsasaka siya. Kung meron dapat tumayo sa Senado, sa plenaryo at ipaglaban ng magsasaka, Atty. Raul Lambino. Philip Salvador, nandyan ho. Lagi kaming binabanatan, yung mga artista, wala namang alam yan. Alam nyo, totoo yung sinabi na wala kaming alam sa pagnanakaw kasi hindi namin kayo inuutakan. Ha? Marami ho dyan o para magtiwala kayo sa PDP laban. Matagal na po kayong nagtiwala sa PDP laban. Dahil ito lumalaban talaga noon pa. Panahon pa ho ng aming leader. Panahon pa ho yan. Nila Pimentel. Tatay ko ho. Tatay ko ho. Original ho yan na PDP laban. Kasama pa ho yan sa People Power. Dati po yan assemblyman, governor, tatay ko po. Matagal na po nilang inaasam yung pagbabago. Kailan natin yun gagawin? At manggagaling lang po yan sa inyo lang. Sa inyo lang mga kababayan. Sa inyong kapangyarihan sa araw na boboto kayo. Sa araw na isusulat ninyo kung sino yung mga gusto ninyong pinuno. Yun yung araw na kayo ang pinakamakapangyarihan. At yung araw na yun ay hindi nyo dapat ipagpalit sa kahit anong halaga o kahit na sino. Dahil yan po, kinabukasan ng mga anak natin, apo natin, bansa natin. Ito na po yun, 2025. Kaya lagi kong sinasabi, kung wala pa rin pagbabago mangyayari dito sa eleksyon na to, hindi na po ako kakandidato uli sa 2028. Totoo po yun. Bakit? Hindi ko po nakikita ang liwanag. Ayoko na pong sumama sa paglubog ng barkong ito. Hindi na po. Ngayon pa lang 2025, kailangan itatak na natin sa puso natin, kailangan na po nating magbago. Bago! Mahuli ang lahat. Wala po akong sinisiraan, ha? Napansin nyo naman. Wala ho. Never akong maninira kasi ayaw ng Diyos manira. Hindi ako sumasama dyan sa personalan. Doon lang ako sa katotohanan. Ang kinabukasan ng Pilipino. Sino? Sino ba ang may nagawa na? Sino ba ang nakapagpatunay nung panahon nga tinitingala tayo ng ibang bansa? Na pati yung mga bells,
yung Balangina Bells na ayaw isoli sa atin ng mga Amerikano, isinoli. Sino yung Pangulo na yun na nirespeto tayo sa buong mundo? Duterte! Walang iba kundi si Duterte! 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 Kaya sana po, mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan ang mga kandidato ng PDP laban, ang Duterte. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Bondo, patawa, bobohin, bata, matuleta, lambino. Number 58, Inuloy sa Senado. Salvador. Patawa, bobohin, bata, Number 34, Lambino. sa Senado. And number 42, Mata. Iboto natin PDP Laban Straight. Gis Bondok 22 de la Rosa, 28 Go, 30 Hinlo, 34 Lambino, 38 Marcoleta, 53 Pastor Kibuloy, 56 Attorney Rodriguez, 58 Salvador, and 42 Mata. Sabay-sabay nating kantahin ang kantang Duterte pa rin. Buksan niyo po yung mga ilaw ng telepono ninyo kung may mga telepono kayo para mas dramatic.